Magandang hapon sa inyo lahat, mga ka-viewers, mga kapalali, katayabasin, kakesonyan. Nandito ako ngayon sa Honta Cafe. Kasama ko ang may-ari, si Ma'am Rina Kabuyaw. Kasama din namin sa Team Dagatan Lake. Kami po yung nagbuo nitong Team Dagatan Lake upang ang layunin po ay mangalaga ng kalikasan at pahalagahan ang kulturang mayroon dito sa Ibabang Palali. So hawak ko ngayon ang booklet ng Santa Cruzan dito sa Ibabang Palali. Ito po yung aming sinaliksik ni Father Jason Oriasel nung siya pa ang Paris Priest dito sa Ibabang Palali. So sinaliksik po ito ng Caergo Historical Committee. So kami po yung bumubuo doon nung i-post namin at pasiglahin namin itong Santa Cruzan noong 2021. So katatapos pa lamang po ng pandemya noon. So kung mapapansin po ninyo, ito po yung research ko namin ni Father. Nagtagumpay naman po ito. So ito po yung kasaysayan ng Santa Cruzan dito sa Ibabang Palali. Ang Ibabang Palali, nilalaman ito, ang magagandang tanawin, ang tradisyon dito. So dito po sa unang sa cover, makikita po natin ito yung malaking logo. Ito po yung Caergo Historical Committee na binuo namin ni Father Oriasel. So dito po, ito po yung kami ni na Father Jason Oriasel. Yung dating Cora Paro. Oo, yung dating Cora Paro. Ito po yung pagkilala ng LGU sa Santa Cruzan dito sa Palali. At hindi mo may tatanong, ang Santa Cruzan dito ay 1890 pa. Ibig sabihin, ito ay 134 years na. So, mahigit pong 100 taon na ang Santa Cruzan dito sa Ibabang Palali. So, mapalad po ang Tayabas, lalo po itong Ibabang Palali. At nagpasalin-salin ang tradisyong ito. Patuloy pong minamana ng kanilang mga anak. Sa ayon kay Father, nasa ika-4 na sali na henerasyon itong Santa Cruzan. So ito po yung aming parokya. So ito po yung Budik, kung saan sa kumbento po matatataw po dito na dito po yung bypass no, galing sa Pagbilao. Ayan. So ito po yung Mahal na Birhen ng Lourdes na donasyon po ito na Ginang Lourdes Sumilang, asawa ni Blas Sumilang na siyang nagtatag nitong Ibabang Palali. 1930 po ito. So antique na, no? Nagtatag ng Ibabang Palali. Yes, siya ang tagapagtatag ng Santa Cruz. Blas. No, Santa Blas. Cruzan. O, naging mayor siya ng Tayabas 1910 na sa aklat ni Sir Ryan Pala. So ito po naman yung mga artistic map, Karuarte. Ito yung mga cross na bato na makikita po doon sa parokya. Ayan. So dito po sa likod, makikita natin ang magagandang tanawin dito sa Ibabang Palali. So ito po yung nasa taas, ito po yung Banal na Tagpuan. Doon lang po yun. Malapit po sa Sereo Resort. Kalapit na magkalapit po. So kaya po tinawag na Banal na Tagpuan dahil marami po na ng tagpo. Yung bang kulay ay violet ang yung bunga na inaano ng mga kinakain ng mga bubuyog ba? Oo. Ay, parang alam ko yun. Tagpo pa na lang. Tagpo yun, yan. So yun ang kaya tinatawag. Akala ko naman tagpuan dahil meeting place. Gagawing meeting place yata yun. Parang may balak ang mga pari. Oo. Asosyasyon ng mga pari sa Tayabas na tatawin yata ng So, dalawang meaning pala. Maraming puno ng tagpo at saka tagpuan at may meeting place. Yeah. Tapos, ito yung ito. Diba ito, ma'am? Bukaw-Kaw Falls. Yan, ito yung pinupuntahan namin nila, ma'am, na final destination namin kapag pumupunta kami ng Dagatan Lake. Ang napakagandang Bukaw-Kaw Falls dito sa Ibabang Palali sa Sitio Busan. And of course, ito po ang pinagmamalaki ng lungsod ng Tayabas. Siyempre,
dito sa Ibabang Palali, ang Dagatan Lake. Kaya nga po kami may team na Dagatan Lake para isa sa mag-promote at mga laga din ng aming pinagmamalaking lawa na nasa pusod ng kagubatan, ma'am. Ano pa ba? Ito po yung Kilo-Kilo Falls, nandun lang po yung sa Sitio Silangan. Then ito yung Butasin na pinuntahan ko nung minsan. Balik lang ang tubig. Yun, doon sa may Mabilog. O yun. Ang tawag ko sa ilog ay Butasin. Oo, kasi may nabutas na parte ng ilog tapos yung waste doon. Doon yung Lagoon. Kasi natawag. And then ito yung sa Bangka-Bangka. Yung pinuntahan ko din na minsan malapit. Yung kakadugsong nito, ito yung pinakang uluhan, ma'am. Ito yung Palsabangon River. At ito yung paanan, ito yung Malapad na isa sa malawak na ilog ng Ibabang Palali na Kaya siya malapad ay dahil malapad. Super lapad, ma'am, para ka nasa expressway. Ang lapad, Oo. isang highway. Pero malapad na Yeah, malapad. Na puro tubig. Nalalatagan siya ng Pero kaya natapakan. Oo, natatapakan. Lakaran. Lalakaran mo yan. So natatapakan. Hindi naman siya malalim. Hindi malalim. Tapos may Malapad lang. malapad. Yeah, malapad. Yun. Wala magandang puntahan sa kasunod. Malapad. Ito, may trail dito kasi dadaan tayo ng tipot ng Baaling. Yung tipot na hindi kasya ang kabayo pabalik na pag may nakakarga. may nakakarga na hindi na kasya. Talagang kasya ng Isang kabayo. kabayo na walang laman. Oo, yan. So ito naman yung para itiya tayo paglubog big. Lalabas sa pagbuga daw. Ayaw yung pagbaba ng Pagbaba ng Kailangan nilang mag-rappel. Yan. Lalabas siya tayo May mga lubid. So talagang ano na siya for professional na cavers. Yan. Sa mga cave. And then ito na yung ilog ng Palsabangon yung uluhan. Dito lang. So ito po Saan yung nakapublish na talaga siya? Or marami na mag-release na? ito ay nakuha na ni Sir Ryan. Yung iba meron na sa kanya doon. Oo. Si Sir Ryan Palad yung Tayabas Historia. Oo, yung Tayabas Historia namin na Sir Ryan Palad na sumusuporta dito sa Ibabang Palali para i-post itong aming Santa Cruzan. So meron din sa kanya, doon sa kanyang bubuksang bookstore. Nandun meron na rin po doon. So kaya lang po ako nag-post nito na magbebenta yung purpose. Ang purpose nito ay para din sa Santa Cruzan, para din po sa gawain ng Santa Cruzan dito sa Ibabang Palali. Yung mapupusit po nitong pera. Kaya yung gusto po niyo bumili, dito lang po ito dito sa Honda Cafe. At kung mauubusan man po kayo, pwede po kayong kumontak sa akin, Palali, saka sa Honda Cafe. At yun ang magpuprovide. And available din siya sa bookstore ni Sir Ryan. Okay. Parang Yun po yung- mag-open bookstore ni Sir Ryan sa June 1. So yung nilalaman natin dito. Oo, sa mga nilalaman nito. Anong mababasa nila dito? Ang mababasa po dito ay sa mga mensahe po ng mga namamanata dito sa Ibabang Palali. Yan, so yung una po yung mga mensahe. Then, Si dating kagawad Tomasa Llaneta, oo. namumuno ng Santa Santa Cruzan, Cruz. si Tia. Siya yung isa na sa namumuno. Kaya ito, panata niya na taon-taon, siya ay namumuno Oo, sa kahit. Siya yung isa siya yung may sinulat na kalip-kalipino nung bata pa siya. Na nandun sa kanila na yun yung hiniram ng OST at Ano yung OST? yung Oplan sa Giptulay na siyang sumusuporta din sa Santa Cruzan dito sa Ang Oplan sa Giptulay ay samahan. o samahan nila na sa Tiagas. Parang mga samahan na nagpo-preserve din ng cultural. Kagaya din ng sa Kaergo at saka sa Tindagatan. Sino yung naging balenta? Ito si Ate Pilin na Raka naman, ito naman yung siya naman yung sumipi kay Tia Tuma.
ng kopya. Ito talagang mamamanatag. Kumbaga si Kato nga, pinasa niya na yung ibang CP. CP kay At saka kay Ate Siding. Marami pang iba. Meron pa ito, Marilu Fred. Anak ni Tia Tumayan. Oo. Ito yung Marilu Llaneta. Fred. Kakabili, ito yung mga nakikita natin doon. So, Victorino, kapangalan ko to, Victorino de Sinada. yung lingkod na simbahan yun. Hindi lang dito siya naka-assign. Siya ay, ano pa ang lingkod? Parang siya kagaya katulong siya ng pare. Meron din ikaw ditong tungkol sa ang palali. Ayan, ito po yun, ang palali, ang pinagmulan po ng palali. So bakit palali ang tawag dito? Parang alamat ng palali ay in So short. narito po yun. So, Tapos yung kasaysayan ng Santa Cruzan sa palali. ayun, narito rin. Dalawang bahagi ng Santa Cruzan. Ito yung sinasabing novena at saka yung grand night na celebra. Ayan. So pagkatapos po magnobena ng isang araw, tapos yung mula Mayo 3 hanggang sa Mayo 30. So yung huling pagdiriwang celebra 31 last Friday. Tapos dahil Yung last Friday. ito ay gawain pang simbahan. Merong mga hermano. Ilan sila? Yung mga hermano. Depende sa Isa ngayon, nasa 20, nasa 20 sila mahigit. sa dalawang po yung kumbaga ay mga punong abala. Oo. So dinagdagan pa namin yung nakaraan para yung nilipatan na yung nadagdagan. Ito kasalukuyan. Ayun yung pinalta na. Yun yung huli kong ang kumalit ko dyan ay sina Adelina, tapos pinalitan nila yung bago yun na tropang sentro na sumarama. Ito rin natin yung Kairgo Historical Committee, December 15, 2020. Yeah. Vision Mission. So, ito nilathala at pinuklas ng Kairgo. Kaya kami ni Father Jesus. Tsaka yung iba niyo pang So ito yung na-i-depensa ko na ito yung na-research ko na ito yung nakapublish ko sa division sa Bethlehem. Ito ba yung pinresent mo din dun sa Paraiso? Oo, ito yung na-present ko sa Paraiso. Na, ano nga ba okasyon yun? Atagan? Ito lang. Oo, pero ano, sino nga ba? Si Sir Ryan pala din ang... Pulaw ang tema. Oo, siya din ang nag-organize ng Siya din. Meron pa dito yung Harikading. yung Harikading. Ayan, so na ito po yung awit na Harikading. Usually tuwing alas 12 ng ating gabi para magising. Naniniwala po kasi ang mga palalihin, lalo na yung mga may sakahan, na kapag sila nagsasayaw ay lumalakas ang kanilang pangangatawan. No, ito yung naririnig ko sa nanay ko, itong Harikading. Akala ko ito yung lalamay na pampatulog ng bata. Kasi kinakanta niya ito sa mga apo niya. Hindi ko alam na ito pala ay parang praise song. So yun, alam ko. Pero yung kinakanta niya ito pampatulog, pampaluya. So ibig sabihin ay ang nanay mo. Siya ay galing din dito sa patuloy. Ay, ibig sabihin siya yung namamanatan. Siguro, oo. Kasi marami siyang kanta na ng Harikading na Harikading. Kasi po ang nanay niya ay nakatira po dito sa Igumang Palari, doon po sa amin mismo sa may sentro. Doon po sa malapit sa Bahinayon, malapit po sa parokya. Ayan. Malapit po sa aming bahay. Ito ba naman, siya ay isa rin sa nakakalala. Isa din pala siya sa namamanatan. Kasi alam mo, Ilang abing handicraft. Yun po yun. ayun. Kaya pag gusto po niyo ng kopya, nag-iwan po si Sir Velmore ng ilang city dito sa aming cafe restaurant.
punta lang po kayo dito or message po kayo if ever na gusto nyo talaga po sa bayan. Pwede po naman kayo. Yun po, sige po nga po. Ito po yun. Santa Cruzan, di pala. Ito po yung kasaysayan ng Santa Cruzan sa Palani. Tradisyon, Iba pang, kasaysayan, tradisyon, pamana, at panata. 1890. Ito ay isa sa Intangible cultural Cultural heritage na dapat. So, bahala na ang tourism. na ito din binigyan din ng recognition pa sa mga bayan. Noong Noong 2021. 2021 under the administration O of former mayor Arnida Arneda. Reynos. Yan. So, nabigyan na po ito ng recognition. So, hope, and we hope, sa pamamagitan din sa bayan dahil pakilala po sa kanila, I declare na intangible cultural heritage. Kasi po, ito po ay 134 years na dito po sa Ibabang Palani. Ancient na Talagang napakatagal na po, daang taon na po ito. So, at patuloy pa rin po. Nakakatuwa na hanggang ngayon last year lang kasi ako nakapanood talaga nung Celebra sa gabi. Hindi na kita kilala. Lahat ay sumasayaw at nag-aarga din. Bakit mo kayo nahanap na? Di kita kilala. Paano mo nalaman ako? Hinahanap Hindi, mo daw ang ako. dami kang post doon sa DNP Palani. Tapos nandun ka, nagpipicture-picture. Ayun. Kaya pala kayo hinahanap. Kung ganitong oras. Anniversary pala natin. Ay, oo. Ganito mo kayo hinahanap. Ganitong oras Oo, na yung nagtitingin-tingin ako ng ano ba yung app ko? Ano Oo. tawag yun? Yung Baluarte. Baluarte. Okay, so isa pa po knowledge, ang Baluarte po ay dito talaga sa Ibabang Palali nagmula. Kaya po yung Baluarte sa bayan, be proud, champion po ang Ibabang Palali. Sa paggawa Sanay ng na talaga Baluarte. kayo gumawa ng Yan. Baluarte. So lahat po ng mga disenyo, wala po ditong engineer na nagde-design, kundi yung pong artistic o yung pinakang pagbuo ng mga taga-Ibabang Palali, yung natural, pagbuo nila ng Baluarte, doon po namamalas Creativity. yung creativity. Ayan, sige. Message lang po kayo sa page namin. Pwede rin po kayo sakali gusto ko pagpa-research. Salamat po. Okay, salamat po.